Kung bagong taon po sa inyong lahat, so bahagi ro ng ating pagsalubong, no? At paglalakbay para po sa taong ito 2025, no? Isang bagong taon na nawa ay tayo ay gabayan, no? Gabayan tayo ng Diyos sa mga hamon na pwedeng ilahad sa taong itong 2025. No? Kung minsan ay kapag tayo ay bumabagtas sa bagong yugto ng buhay, ay nandiyan yung pananabik at takot, no? Kailang kuminsan ay mas nauunahan tayo ng takot, no? So, at sa mayroon po sa mga eksperto, no? Ay kuminsan mas malaki yung takot natin sa realidad na hinaharap natin, no? Bagamat makita natin na sa buhay natin during our lifetime, no? Siguro po sa atin, nakita natin yung ilang mga siguro nakakahindig na mga pangyayari, no? Bagyo, pagsabog ng bulkan, COVID-19, lalo na, no? Ang bahagi po nito, no, ang ibang mga banta na nakita natin sa ating buhay bilang mga Pilipino, ay makita natin na itong mga ito ay nagpasan natin. Kaya nga po, sana tulad ng ating paanyaya para po sa taong itong 2025, ay maligabay natin yung Ebanghelyong ipinamanhid sa atin ng ating Panginoon Kristo. Naging bahagi rin po ng ating mga pagninilay, lalong-lalo na po yung mga nakabahagi o sa loob ng siyam na araw ng Misa de Gallo o Simbang Gabi nitong nakalipas na Disyembre at nakapagdiriwang ng Kapaskuhan at ng bagong taon, no? Pero katulad ng paanyaya na ipinamanig ko sa atin ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, ano yung ipinarating sa atin, no? Ang patutungo ni Juan Bautista, no? Yung patutungo ni Juan Bautista na rin tumuturo kay Jesus. Itinuturo tayo kay Jesus. Anong sabi niya? Ito ang mabibinyag sa inyo sa Espiritu Santo. Ako ay nagbibinyag lamang sa tubig. At ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito ang Mesiyas na hinihintay natin magliligtas sa ating mga kasalanan. So yun po rin po naman yung maging bahagi ng ating pagtugon, ano? Pagtibayin natin yung ating pananalig kay Jesus, no? Na sa mga panahon na nawa ay atin ang nalampasan, ay ito rin ay yung pang-aawakan natin sa ating pang-araw-araw na buhay sa dibdib na ito, sa ating pagkilos sa pang-araw-araw nating pamumuhay, yung pagtitiwala natin kay Jesus. Makita natin yung itinuturo ni Juan Bautista. Nakita natin yung pagkilos
ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Makita natin na tayo ay bininyagam sa tubig at Espiritu Santo. No? Kaya bahagi ko, no? Yung mga salitang katulad halimbawa na kasama ko si Jesus. No? Ako ay pinupuspos ng Espiritu Santo. No? Bahagi na kung saan ay makita natin, dala-dala ko si Jesus. Kaya sana, no? Kasi itong mga bagay na hinaharap natin itong taong 2025 ay hindi natin mailis na kuminsan ay ito ay mga nagbabagyan natin. Makalimutan natin si Jesus. Kaya nga kalimitan, sinasabi ko na kapag kayo ay natatakot o nag-aalinlangan, tumahimik lang kayo magdasal kayo. Huwag niyong kalimutan si Jesus. Malaki yung nagtutulong pagkakataon, mas nagkakaroon tayo ng problema kapag tayo ay, kung tawagin natin ay nagkakaroon ng emotional disturbance. No? Naging emotional tayo, yung naririndi tayo, yung nagugulat tayo. Kaya napakahalaga ho yung ating panalangin. At ngayon din ho, no? Ay hindi January 3, ay hindi po ay fiesta ng Holy Name Society. No? Yung image po ng Holy Name Society ay walang iba kundi ang Santo Niño. No? So, banal na pangalan ni Jesus. So, Holy Name, anang na pangalan. Alam niyo yung anang na pangalan? Si Jesus. Yung image na rin, Santo Niño. No? So, meron tayong Santo Niño de Praga, Santo Niño de Cebu, meron din tayo kung tawagin natin yung Santo Niño de Lahore. No? So, yun po, no? Huwag natin makalimutan, ay pinaalala sa atin natin, makita natin si Jesus. No? Makita natin si Jesus. Kaya nga ako kalimitan kapag nabiblis ako ng bahay, nire-request ko na maglagay kayo ng crucifix, no? Sa pintuan bago lumabas ng bahay. Para saan? Para bago kayo lumabas, pag tumingala kayo, makita niyo na sinasamahan tayo ni Jesus. Sinasamahan tayo ni Jesus. Paalala. Kasi kung minsan nakakalimutan natin, akala natin ay iniiwanan tayo ni Jesus. Hindi mo tayo iniiwanan ni Jesus. Tayo ang nangiiwan kay Jesus. Kaya tayo naman hindi niya tayo iniiwanan. Kaya nga siya ang Diyos na naging tao ngayong panahon ng Pasko. At ipinaalala sa atin natin, hinayaan siya ng dalhin ng tao sa sinapupunan ng mahal na Virgen Maria. Kaya kinakailangan din, huwag natin kalimutan na palaging dalhin sa Jesus. At sa taong itong 2025, yun naman yung huwag natin kalimutan, dala-dala rin natin si Jesus.